Hudas sa kampo ng mga Duterte ay hinuhudas din daw si Senator Bato de la Rosa. Ako po mga banateros, ito ay kailangan nyo pong ma-share para maanggat maaga pa lang ay makikita at maliliwanagan kayo at kung sino nga ba itong tao na to sa kampo ng mga Duterte na maaaring or humuhudas sa mga Duterte ngayon mga banateros, mga kabiyaya. At nasipa ko na naman ng ating camera. So yan po mga banateros, no? So sobrang dami natin pag-uusapan ngayong araw na ito. At eto nga, katulad ho nito, itong Hudas. Ito, na-vlog ko na rin to siguro mga 2 beses na meron talagang Hudas sa kampo ng mga Duterte. Pag-usapang politics naman, sadyang ano talaga yan talagang hindi na bago, hindi na normal na meron talagang nangyayaring hudasan. Kagaya na lang po nung mga politiko ngayon, 'di ba? Katulad nila is Barbers, nila Ridon, 'di ba? Dati mga Duterte supporters 'yan. Oh, nila Matibag. So, nila Remulla, lalong-lalo na ang mga Remulla, 'di ba? So, alam naman na natin na may ganito talagang sistema pagdating sa mundo ng politics. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas ay isa tayo sa mga bansa na pinakamaduming politika, no, sa buong mundo. So yung mga barateros, eto nga, pag-uusapan nga natin at ang masakit dito ay inuunti-unti na ang mga Duterte at isa pa nga dyan, etong si Senator Bato de la Rosa ay ano na rin, pinupukol na rin at binibenta, hinuhudas, no? Kaya grabe itong taong to. Talagang hanggang ngayon wala po ako nakikitang katwiran na para hudasin niya ang mga Duterte. So yung mga barateros, mga kabiyaya, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So una-una natin pag-usapan etong nagkakainitan na. Oo. Nagkakainitan etong kampo ni Trililing at kampo ng mga Remulla. Kamakailan lang po may isa pong interview etong si Trillanes, si Trililing, na binabanatan niya nga po ang mga PNP at etong si John Vic Remulla na mabagal daw, no, mabagal daw kumilos at hindi daw inaasikaso ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At alam naman din natin kamakailan lang na may mga kuno-kuno, may mga bali-balitang etong si Trillanes ang ipapalit daw sa posisyon nito ni John Vic Remulla, the baby boy ni Ma'am Shitars. Yun po palagi na lang pong nagsasabi etong si Trillanes ng mga masasakit na salita mapatungkol ho dito sa mga Remulla, lalong-lalo na dito kay DILG, kung di ako nagkakamali, o DOJ, ano ba, hindi ko kasi masyadong tanda, hindi ko masyado kasi pinag-iintindi dito si John Vic Remulla, pero talagang may mga nababalitaan tayo noon na maaaring matanggal ito at palitan nga ni Antonio Trililing sa kanyang posisyon. At ngayon palagi hong binabanatan ni Trillanes etong mga Remulla dahil nga nababagalan siya sa pag-aresto laban kay Senator Bato de la Rosa. Anak ng timang talaga no? Talagang gustong-gusto nilang arestuhin si Senator Bato de la Rosa samantalang nasa harap na nila yung mga totoong mga kawatan, yung mga talagang lumabag sa krimen or mga kawatan sa pondo ng taong bayan. Tsaka bakit nyo aarestuhin si Senator Bato de la Rosa ay wala namang kaso at wala namang warrant o baris yan dito sa bansang Pilipinas. So doon tayo naguguluhan dito sa mga hinayo. Ang sarap ang sarap pagpipitikin yung mga betlog. Hindi kasi ganito gawin nyo. Makinig kayo mga hinayo pa kayo sa akin. Makinig kayo. Halika rito, lumapit ka rito, Trillanes at John Vic Remulla. Halika rito, makinig kayo sa akin para makaisip kayo ng solusyon para mahuli nyo si Senator Bato de la Rosa. Ganito kasi gawin nyo, mga hinayupak. Ha? Magsuntukan muna kayo. Magsuntukan muna kayo ni John Vic Remulla tapos kung sino yung mananalo sa inyo. Tsaka
Kapag nagsuntukan kayo, eh baka sakaling magkaroon kayo ng peace of mind at makagawa kayo ng solusyon kung paano nyo mahuhuli si Senator Bato de la Rosa. Ikaw naman, Trililing, kung talagang matapang ka, lumusob ka sa Mindanao. Pumunta ka ng Mindanao, pre naman dun eh. Wala namang ano sa'yo, wala namang galit sa'yo. Doon, lahat ng tao doon, mahal na mahal kang hinayupak ka. Pumunta ka doon sa Mindanao, hulihin mo si Senator Bato de la Rosa kagaya ng ginawa mo doon sa Senado nung nakaraan lang na may dala-dala ka pang warrant of arrest na ina mo. You know, ang sarap pala maging dating senator, no? Kasi ngayon ko lang nalaman na kapag dati kang senador, eh, pwede ka na pala magbaba ng arrest warrant laban sa isang senador. O kaya, pinakamaganda, itsupagete mo si John Vic. Itsupagete mo para umamo sa'yo at sundin ka. Anak ng teteng, puro ka parinig eh. Pero mas maganda talaga, magsuntukan kayo dalawa. O talagang match na match kayo niyan. O kaya magsabunutan na lang din kayo. Baka mga bayot naman din kayo. Anak ng timang talaga to si Trillanes eh. No? Porket hindi lang sinusunod yung kagustuhan mo agad. Eh, kung makapanira ka, pero sa totoo lang, pabor sa amin yan. No, pabor sa amin yung mga ginagawa mong pagbanat kila Remulla. Ay, okay lang, magkagulo-gulo na kayo dyan. Kapag nagkategian kayo dyan, wala kaming pakialam. Siguro, mas ikaka-proud pa namin at siguro makakakuha ka ng simpatya kapag nakita namin na may mga black eye kayo sa mata. Samantalang mga banateros, mapunta tayo dito sa isang pahayag ni Representative Lordan Suan na kung saan ay sinasabi niya na hindi daw mananalo si Vice President Sara Duterte kung hindi daw dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan niyo po, etong si Lordan Suan ay ito po yung in-interview sa isang radio station na inamin niya na kapag hindi daw siya bumoto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay mawawalan ng pondo ang kanyang bayan. Hindi ko na lang alam talaga, Representative Suan, kung ikaw ba ay nagpapadagdag pa ng bayad or nagpapadagdag pa ng pondo para sa bayan mo, or talagang sumisip-sip ka lang kay Marcos Jr. para maambunan ka na naman ng panibagong biyaya na nanggagaling sa pondo ng taong bayan. O baka sabihin mo, fake news at baka mamaya magreklamo ka sa akin na, oy, may interview ka na inamin mo yan na kapag hindi kayo nakapirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay tawag dito, wala kang makukuha, wala kayong matatanggap na mga pondo sa mga distrito nyo. Sinabi mo yan, on record yun. O sige na, suko na kami sa inyo. Kung yan talaga yung iniisip nyo na hindi mananalo si VP Sara Duterte, kung hindi dahil kay Bongbong Marcos, sige na. Pero may isang katanungan at isa sa mga bumabagabag sa aking kaisipan na kung hindi dahil kay Marcos Jr. hindi mananalo si VP Sara, bakit nung 2016 hindi nanalo si Marcos Jr. kay Leni Robredo? Nakakapagtaka, no? 'Di ba? Yun lang common sense na lang, ika nga ni Auntie Claire. Common sense. 'Di ba mga banateros, common sense na lang. Na kung talagang malakas ang mga Marcos, ilang beses na sila na tumakbo sa matataas na posisyon, bakit nga? Ba't si Senator Amy Marcos? 'Di ba? Sumisip-sip pa yan kay VP Sara Duterte pero kulelat sa pagdating doon sa botohan sa election, pang number 12 siya kung di ako nagkakamali. 'Di ba? It's talagang, alam nyo, ginagawa lang talaga ninyo yan, Representative Lordan Suan, kasi nga sumisip-sip kayo kay Marcos Jr. at baka natatakot ka din at baka mala BBM senators ka na may mga pinagtatakpang kang mga ginawa mo at maaari kang kasuhan kaya todo sip-sip ka kay Marcos Jr. Baka lang naman. Matindi lang din talaga kumabig to si House of Representatives. Pero sige, okay lang. Siguro intindihin na lang din natin si Congressman Lordan Suan na baka nga alam naman natin na kapag kumalabang ka sa administrasyon, niyayari ka at kung ano-ano yung binibintang sa'yo, kung ano-ano yung pwedeng gawin sa'yo, kagaya na lang nila Congressman Libiste, Congressman Kiko Barsaga. So baka natatakot lang siya na matulad sa mga yan. Kaya intindihin na lang din natin
Pero isa lang masasabi ko sa iyo, sa 2028 election, sige patakbuhin nyo, 'di ba? Ang pinupukol, 'di ba, ang napupusuan na patakbuhin si Sandro Marcos o kaya si Lisa Araneta Marcos, gawin nyo. 'Di ba? So talagang diyan natin makikita kung talagang nanalo lang si VP Sara Duterte dahil kay Marcos Jr. At 'yun, nakalimutan ko pa pala. Bakit nung eleksyon, nung senatorial election, 'di ba? O ilan lang ba yung nakapasok sa mga senador na hawak ni BBM? Sino? Sila Soto, sila Lacson, may bali-balita nga na dahil lang kay Chairman George Garcia yan Kaya nanalo yung mga hinayupak na yan, di ba? Oo, tignan nyo naman yung boto. 'Di ba? Yung boto noon, harap-harapan na nakita namin na imbis na padagdag ang boto nila Senator Bongo Bato at Pastor Apollo Kibuloy, anak ng Teteng, pabawas ng pabawas. So doon pa lang grabe yung sistema na ginagawa. Kaya wag nyo kaming daanin sa mga ganyan na kung hindi dahil kay Marcos Jr. hindi mananalo si BP Sara. Ulol. Okay, so eto pa yung isang malupit na balita, yung about sa tax record ni Vice President Sara Duterte. Ang daming napahiya. Dami ho napahiya sa tax record na pilit nilang gustong ibulgar sa taong bayan at ngayon ay lumabas na lahat ng ibinibintang mapatungkol sa tax record ni Vice President Sara Duterte ay pinakain niya ng alikabok yung mga taong nagpe-fake news. At lumabas nga po talaga dito na nasa batas at hindi illegal ang mga dumaan dito sa tax record ni Vice President Sara Duterte. Kung tawa ako dun kanina yung legendary kung tawagin ng mga dilawan, ng mga pinklawan na talagang hindi daw kakayanin daw ng defense team ni VP Sara Duterte, yung lawyer na yon, yung matanda, yung kamukha ni sino bang reporter to, ni Doris Bregonia ba yon? Biruin mo yung tiga-COA, sinasabihan niya ng don't answer. Anak ng timang naman, nakala ba namin para sa taong bayan yan, para maliwanagan kami. Bakit pinipigilan nyo na magsalita yung tao? Doon pa lang talagang alam nyo, kahit anong gawin yung pambubuta sa mga Duterte, hindi kayo mananalo. Tignan nyo nangyari ngayon. 'Di ba? Sa halip na masira ang mga Duterte, mas lalo pang ang aga nyo naman kasing ipanalo. Ang aga nyong ipapanalo si VP Sara Duterte, panalo na naman ang defense team ni VP Sara Duterte. At palakpakan po natin si Attorney Pua, sobrang galing, grabe. At syempre yung iba pang mga lawyer at iba pang mga miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sobrang gagaling nyo, grabe talaga. Talagang pinapakain nyo ng alikabok yung mga antay na mga hinayupak, mga salot sa lipunan ng mga anti-Duterte. Napapahiya lang lalo. So, kawawa naman kayo, no? Papagalitan na naman kayo ng boss nyo. Kawawa naman yarn. At dito na nga tayo mapunta mga banateros, dito sa achievement ng iba pero palaging binubudol at kinukuha ni Marcos Jr. Grabe si Marcos Jr. sa pagiging gahaman, no? Pati yung achievement ng iba, kinukuha niya. Yung pagiging champion ni ngayon, yung sa tennis, at binabash nga ngayon yon ng mga loyalistang tanga, ng mga pinklawan, pingkiyawa, at mga dilawang tae dahil naka-green daw. So, pati ba naman yung pagsusuot ng damit nung tao, talagang ididikit nyo sa mga Duterte? At ang pinakamalala dyan, dahil nga daw kay Marcos Jr. kaya nag-champion yung ating kababayan na na babae, nakalimutan ko si Alex ba yun? Nakalimutan ko yun yung pangalan nun kasi hindi ko kasi sport yung tennis na yan, kaya hindi ako updated yan. Pero yun nga, nakikita ko sa social media na kung makapag-congratulate etong si Marcos Jr. at kamakailan lang 'di ba sa zona niya, sinabi niya na kung nangyari daw ito sa panahon niya kaya nag-champion etong taong to. Ang tindi mo, ang tindi sa pagiging achievement, grammar ba yan? Grapper, basta yun na yun. Ang tindi, no? Lahat na lang talagang yung achievement ng iba gusto mong kunin. Oo, tapos kapag problema mo,
ipinapasa mo sa iba. Ang galing mo talaga. Oo, sobrang galing mo. Ikaw talaga ang the best president ever, ha, sa kabaliktaran. At ito nga mga banateros, mga kabiyaya, isa sa mga napag-uusapan at matindi dapat na talagang dapat natin na pinag-uusapan, etong mapatungkol sa Meralco. Oh, etong Meralco kasi ay talagang pinagaanuan na, talagang kinakaayawan na ng bawat Pilipino dahil sa sobrang taas ng singil nila sa kuryente. At may posibilidad nga daw na itong Meralco, kapag talagang pinagpatuloy nila ang pagtaas ng pagtaas ng pagtaas ng bill ng mga kuryente na isinisingil sa atin, na kahit hindi naman natin ginawa yung mga charges na mga nakalagay doon sa kanilang resibo, ay maaari daw itong ikasarado ng Meralco. Kung halimbawa man na mawalan ng kuryente dito sa bansang Pilipinas, may solar panel naman, at sanay naman tayo sa hirap, sanay naman tayo sa mga yung mga ninununga natin. Bakit nung panahon wala namang kuryente? Ako po ano po ako, laking bundok po ako. No, mahabang kwento na yan pero hindi ko na masyado ko kwento sa inyo, pero ako po ay laking bundok, no, nanirahan ako ng ilang taon sa Capiz, sa Iloilo. So nung mga panahon po doon, wala pa pong mga kuryente doon sa mga kamag-anakan namin. Nakikinood pa kami ng TV at yung TV ay sinasaksak lamang sa battery ng sasakyan. Kaya kung usapan lang pagtitiis dahil walang kuryente, okay lang po yan. Kaysa naman grabe. Ang tindi naman na kasi ngayon, talagang alam mo yun, matuturing na sindikato na tong Meralco eh. Oo, although nakikinabang tayo sa paggamit ng kuryente, paggamit ng siyempre iba't iba, ilaw, electric fan, aircon, wifi, kung ano-ano pa yan, yung mga pag-charge ng cellphone natin. So, ano naman tawag dito, grabe naman kasi, 'di ba? Talagang lintik yung binabayaran natin na hindi nila maipaliwanag, at nagugulat tayo doon sa kanilang mga resibo na may mga another charges na hindi naman natin ginagawa, hindi naman natin kinukonsumo. Parang si Marcos Jr. lang na kahit hindi ginawa ng mga Marcos, na kahit siya ang gumawa, isinisisi niya, no? Hindi ginawa ng mga Marcos, mali pala. Parang si Marcos Jr. lang na kahit siya ang gumawa, isinisisi niya pa rin sa mga Duterte. Ganyan na ganyan din ang nangyayari ngayon sa palasyo. Hindi naman tayo yung kumonsumo sa lintik na mga chargers tuloy, sa mga charges na pinapataw nila sa atin, pero tayo ang nagbabayad. Kagaya na lang yan, 'di ba? May 8.71 billion na yung mga transmission, mga mga government charges. Putay na, tayo pa rin yung pagbabayaran. Anak ng teteng, yung pagbayarin nyo, yung mga kurap dyan, oh. Oo, namimiyasa sa pera namin, mga hinayupa kayo. Kung magsarado man ng Meralco, alam ko wala naman talagang masyadong epekto yan sa mga Pilipino. Ang maapektuhan dyan, yung mga businessman. Ang masaklap nga nito, baka yung mga kinukonsumo ng mga businessman na kuryente, ilaw, baka tayo pa nagbabayad dyan sa mga hinayupak na yan. Kasi, di ba, nung nakaraan na naginip ako, no? Ito na naman yung panaginip ko. Nung nakaraan na naginip ako na alam naman natin na etong mga businessman na hate ang mga Duterte ay nakikipagsanib puwersa sa mga Marcos para malibre sila at mas lalo pa silang yumaman. Sa club nito, yung mga nakikita nating another charges dyan sa resibo ng Meralco, yan pala ay inuunti-unti lang pabayaran sa atin na kahit sa mga businessman talaga yan kinukonsumo. Ako lang nanguhula lang naman ako, no? Hindi ko naman sinasabing yun talaga ang tunay na nangyayari. Kaso nga lang, anak ng timang, grabe naman na yung maningil yung Meralco na yan. Parang gusto nyo kayo lang yung kumain, kumayod. Parang gusto nyo palabasin na magtrabaho lang kami na magtrabaho. Tapos kayo yung bubuhayin namin. Tapos kami gutom, kami yung hirap, kami yung nagkakakuba na sa yung mga OFW natin, 'di ba? Kahit papaano, yung mga OFW natin, isa rin sa mga talagang nahihirapan niyan kasi syempre yung mga pamilya nila dito,
na dapat na pang tuition na lang ng mga anak nila, mga estudyante nila, pang-ipon na lang sana para pag umuwi sila ng Pilipinas, may sapat na silang ipon. Ang nangyayari, puta na, napupunta pa sa bill ng Meralco eh. So kung magsasarado yung Meralco na yan, sige, magsarado na kayo, mga hinayo pa kayo, isa kayo sa mga ano eh, isa kayo sa pahirap sa taong bayan, sa totoo lang talaga. At mapunta naman tayo dito sa isa sa pinakamalaking pambubudol ni Marcos Jr. with Tolentino. Ito mga banateros, hindi ko po iwa 100% na totoo. Pero may mga kumakalat po na balita na yung dagdag pasahod ni Marcos Jr. na inanunsyo niya sa SONA ay sinuspindi na. Sinuspindi na daw yung mga dagdag pasahod sa mga trabahador dito sa bansang Pilipinas kasi nga tapos na yung SUNA. Anak ng timang naman yan, no? Tangina. Pagkatapos si pagyabang dun sa SONA, tapos ang lakas talaga mambudol nitong mga tao to. Tapos sinuspinde. Tapos ano yun, parang pinalasap mo lang na para lang magkaroon ng record na may dagdag sahod kang nagawa. Tapos nung pagtapos na nung nagawa mo na may mga record na nagawa mo yung padagdag sahod sa mga trabahador dito sa mga empleyado dito sa Pilipinas, eh, biglaan nyo sinuspinde. Ang lakas nyo talaga mambudol eh, no? Nakakagigil kayo. So totoo lang talaga mga banateros, tayo na lang talaga ang bubuhay sa mga hinayupak na yan. Yan po yung nangyayaring realidad dito sa bansang Pilipinas. Yung tax na mga binabayaran natin, yung pagtatrabaho natin, 8 hours, 12 hours, 24 hours sa pagtatrabaho natin, sinasabayan pa natin ng mga OT. Ang nakikinabang, yung mga opisyal ng gobyerno. Imbis na dapat yung mga pamilya natin yung nakikinabang dyan, anak ng tipaklong na may 13 pa, kamukha ni Ma'am Shitars. Yung mga hayop na mga senador, mga congressman, mga politiko, mga sangay ng gobyerno ang nakikinabang at namimihasa na mga tumataba, nagtatabaan, no? At parang yung anak ni Senator Tulfo. Oy, Jiggy Barra, mataba ka din naman. Uy, ha? Uy, mataba? Uy. Hindi ako papayag na mas mataba ako or parehas kami ng katawan ng anak ni Senator Rapi Tulfo. Hindi ako papayag. Hirap na hirap ako mag-diet tapos sasabihin nyo, parehas kami ng katawan, parehas kaming mataba, parehas kami ng taba. Di wow. Huwag nyo akong ginaganyan. Diyan umiinit ang ulo ko, ha? You eating manner. Ang tindi nila mambutol, no? Grabe, biruin mo, ha? Sinabi sa SONA yon, pinagmalaki, tapos isang araw lang ata ipinatupad na sinuspindi agad. Kaya itong si Tolentino hindi na to nanalo kasi isa din tong isa din tong malaano rin to si Tolentino, mala Remulla din to Pag alam niya ng delikado, wala na siyang mapapala dun sa tao, lumilipad na to Parang tik-tik to dun sa kapis Sigbin dun sa kapis na kapag nakikita mo, biglang tumatagos-tagos sa mga saging-saging Oh, isa rin naman din dating dilawan yan, di ba? Tapos tumalon, tapos nag-Duterte, tapos nung wala na siyang mapala sa Duterte, tumalon naman kay Marcos. Tignan mo, nanalo ba? Puti nga sa'yo. At dito naman tayo mga banatero sa isang brainwash na ginagawa, mind condition na ginagawa ni Kokay. Sino si Kokay? Walang iba kundi si Redon. Redon pala, Redon. Hindi pala Redon. Iba pala si Redon at iba rin si Redon. Pero si Redon at si Kokay, iisa lang. Awig talaga no? Kahit anong gawin natin Oo, kahit sabihin na natin na, ay hindi hawig. Hindi talaga, kamukha talaga Pati yung Oo, sa totoo parang may puso at matalino pa nga si Kokay dun sa movie kaysa dito kay Redon ipopost mo na naman ako, Redon. Pero ang kinaganda kay Redon, kahit na napapanood niya yung mga video ng Banateros Brothers at pinopost niya, at least hindi ka pikon, hindi ka nagkakaso. Hindi ka tulad ni Trillanes, ni Trililing. Konting kibot lang, kaso agad Putang ina mo sorry na. Wag na magalit. Nadala lang ako. Mamaya, kasuhan mo na naman ako Eto kasing si Redon may panayam. Sabi niya, kada abroad daw ni BP Sara ay gumagastos daw ito ng 8 million. Sige. Sige, hayaan na natin. Sabihin na naming totoo yun. Sige. Yan ang gusto niyo Sabihin na nating totoo yun.
bakit mas inuuna mo pang silipin yan kesa sa 25 million kada hearing na nagagasto sa impeachment ni VP Sara Duterte na wala namang kakwinta-kwinta. Bakit mas nauna mo pang silipin yan kaysa sa 150 million na ibinasura ng COMELEC? Bakit nauna mo pang isipin yan at una mo pang pinagreklamuhan yung 8 million na yan na ginagastos ni VP Sara sa pag-abroad niya kesa doon sa 20 million na ginastos lang ng ilang oras sa SONA? Hoy, paalala lang rito ha, 25 million ang ginagastos kada hearing sa impeachment. So yung ibinibintang nila kay VP Sara Duterte na 125 million ay gagastos lamang ng 2.5 billion pesos sa loob ng 92 days. So yun, bakit tahimik ka doon? Tanong lang naman. Alam mo siguro masamang magtanong sa'yo, di ba? Kahit hindi porket malaki butas ng ilong mo, bawal na magtanong sa'yo. Ano, higupin mo kami? Ridon, bakit yun hindi mo man lang matumbok-tumbok? Bakit hindi mo man lang sinisita yun? Ang dami, sa sobrang dami. Sobrang daming mga pinagagastosan ng gobyerno na walang katuturan. Tapos, lakas-lakas ng loob mo na makapagsalita na at una-una, wala ka namang pinapakitang ebidensya na umaabot ng 8 million ang kada abroad. Tsaka, ano sinasabi mong araw-araw? Anong araw-araw sinasabi mo? Una-una, ang pagkakaalam ko, sariling pera ng mag-asawang Duterte, yung ginagastos nila sa kada abroad nila. Yan ang pagkakalam ko. At kung tinatanong mo kung saan nanggagaling yung pondo na yan na 8 million sa kada abroad ni VP Sara or kada alis niya papuntang ibang bansa, siguro naman wala ka ng pakialam doon, puking ina ka. 'Di ba? Wala ka ng pakialam doon. Ni hindi mo nga pinapakailaman yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ninakaw ng mga kasamahan mo. At balita ko, pati rin ikaw. Balita lang naman, 'di ba? Parang Redon, asaran lang tayo. Walang pikunan, no. Hindi, pangit ka na nga, pikon ka pa. Walang gano'n ha, walang pikunan. Pero yan mga narinig ko, 'di ba, sa 18 ex-Marine na sinasabi na etong si Redon ay nakatanggap din daw ng mali-malitong pera. Hindi ko lang tukoy kung doon talaga nanggaling kasi pero may narinig ako dati na itong si Redon ay tumanggap din talaga ng pera. Sa totoo lang din naman, hindi rin naman din gagawin ng mga anti-Duterte na yan kung wala silang napapala sa gobyerno. Sa tingin nyo, sisirain nila yung pangalan nila. Alam naman nilang sobrang lakas ng mga Duterte sa mga Pilipino. Sa buong Pilipinas. 'Di ba? Sisirain nila yung pangalan nila para lang ipagtanggol, para lang sirain ng mga Duterte na alam naman nilang wala namang katuturan, walang mga ebidensya, isang malaking katarantaduhan lang yung ginagawa nila. Siyempre, merong mga ganun yung mga yan. Pero balita ko rin doon, tinanggal ka doon ni Tatay Digong dati. Tag-ilan mo kasi, masyado kasi epal eh. Hindi porket malaki butas ng ilong mo, epal ka, may pa Harvard ka pang nalalaman na doon ka nagtapos. Pakialam namin. Siya mga barateros, yan na natin yung si Redon. Yan natin, pasukin ng bubuyog yung ilong niyan. Dito naman tayo. Eto, malupit. Eto, grabe to. Ewan ko na lang. May panibago na naman silang iniisip na katarantaduhan. May panibagong ang daming nalalaman nitong mga hinayupak na to. Oo, hindi na kayo nauubusan ng kamilagruhan. Hindi na sila, alam nyo, hindi nyo ba, sa totoo lang kada gumagawa kayo ng milagro, gumagawa kayo ng mga ka-fake news ang katarantaduhan at ibinabato nyo sa mga Duterte, ay nako, nai-stress na rin ako eh. Oo, naiisip ko yung mga malalansang nakaraan ko sa karagatan. Lalo na nga dito, sa banta daw, no? Yung nagbabanta daw sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ay siya din daw ang nagbabanta sa buhay ni Senator Risa Anlivirus. Pagina talaga, gaya-gaya talaga itong puking inang tong hayop na to. Wala nang ginawang matama ang hayop. Talagang patawang ipot. Sa bagay, sa mundo ng movie,
Sa mundo ng pelikula, laging may bida, kontrabida at isang patawa diyan. So, ang bida ay si BP Sara, ang kontrabida ay si Marcos at ang patawa si Risa Ontiveros. Siguro no, halimbawa na no, siguro kulang na lang idikit ni Risa Ontiveros yung muka ni BP Sara sa pagmumuka niya para lang masabing talagang gayang-gaya niya na. Kung si Marcos Jr. tigapagkubra ng achievement ng iba, si Risa Ontiveros naman ang tigapagkubra ng ng pagbabanta sa buhay ng iba. Ay, naku po, Risa, 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 Risa. Nakakaawa ka na. Tigilan mo na yan, be. Be, tigilan mo na yan, be. Nagmumukha ka ng ewan, be. Tama na yan. Alam namin baliw ka. Alam namin baliw ka sa position, sa pagiging presidente. Alam namin yun. Magbalik ka na lang sa kalsada. Magwelga ka na lang ulit. Siguro may mapapala ka doon. Sa pagiging yung pagiging trying hard mo na para bigyan ka at pagkatiwalaan ka ng taong bayan, bigyan ka ng simpatya, asa ka. Walang ganun. Hindi mangyayari sa iyo. Ako na nagsasabi sa iyo, maniwala ka, Day. Sa totoosin lang kasi, ang pagkakamali mo kasi, Risa Ontiveros. Ako po, wala po akong personal na galit sa iyo, Senator Risa Ontiveros. Wala akong personal na galit sa iyo. Tinuturuan lang kita. Kasi parang kulang ka kasi sa turo eh. Alam mo, sa totoosin, kaya minahal ng taong bayan ng mga Duterte. Kasi sila ay nagpapakatotoo. Oh, yun ang gawin mo. Napakasimple lang nun. Magpakatotoo ka. Hindi yung kapag nagsasalita ka, bigla ka nagiging si Charo Santos eh. May napanood akong video nito na ang Pilipinas, kailangan pagandahin. Kailangan mga ganon. Alam mo yung mga ganong, punta na, sabog ka ba? Tapos ngayon yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos parang katulad din nung sayo. Ano ba talaga? 'Di ba? So alam naman na natin na yung mga ganitong strategy ng mga ulupong na to babagsak na naman to sa mga Duterte. Alam naman natin na kaya nga merong impeachment ngayon dahil sabi ni Marcos Jr. at sabi ng mga alipores niya ng kanyang mga garapata ay etong si BP Sara ay papatumba daw si Marcos Jr., Lisa at Martin Romualdez. Etong si Risa Ontiveros siguro nakakuha ng idea na para tumaas yung trust ratings niya at may maidagdag sa impeachment mukhang gagayahin niya na yung nagbabanta sa buhay niya ay etong si BP Sara or sa mga kampo na naman ng mga Duterte. Risa, wag mong isipin na mahalaga ka sa tao dahil wala kang kwenta. Totoo talaga yun, Risa. Walang pakailam sa'yo ang taong bayan. Please lang, tama na yan, Day. Nagmumuha ka ng tanga Pasalamatan mo na lang, Senator Risa Ontiveros, na nanalo kang senador. Yun na lang talaga. Gawin mo yung part mo hanggat nakaupo ka pa bilang senador. Kasi unang-una, hindi ka na ulit makakaulit. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi ka na ulit mananalo. Siguro sa pagiging mga kapitan, konsehal, barangay tanod. Yan siguro pwede. Pero sa pagiging vice president, presidente, senator, baka kahit councilor, congressman, mayor, di ka pa manalo Para ka lang si Trillanes pinatikim ng isang beses sa pagiging senador tapos wala namang nagawa, 'di ba? Kaya wag ka na tigil-tigilan mo na 'yan. Kami na napapagod sa iyo. Ang lalaki na ng mga wrinkles mo sa kakaambisyon mo, Day. Ewan ko ba dito kay Senator Risa Ontiveros? Yung mga taktika niya kasi, alam mo, no? Biruin mo, hindi naman siya kailangan dun sa isang event na yun, nandun siya. 'Di ba? So, magpakatotoo kasi kayo sa lahat ng mga nag-aambisyon. Sabi nga namin, paulit-ulit namin dun sinasabi mga banateros, na kapag nakakita kami ng isang pamilya, isang tao, isang kilalang personalidad na makakatulong sa bayan at maganda ang hangarin nila para sa bayan,
hindi kami magdadalawang isip na iboto at suportahan sila. Kagaya ng ginagawa naming pagmamahal, pagsuporta sa mga Duterte na kahit hindi apelidong Duterte ang dinadala nila. Kasi sa totoo lang ako, sa sarili kong opinyon, hindi ko sinuportahan ng mga Duterte dahil apelido nila ay Duterte. Hindi ho ganun. Sinusuportahan ko ang mga Duterte, minamahal ko ang Duterte, binamahal ko ang sila Tatay Digong, BP Sara, Mayor Baste, Pulong Duterte. Siyempre, mas mahal na mahal ko si Kitty kaso hindi na nga lang single ngayon Hindi kaya ako talaga sila minamahal dahil yung pagmamahal at yung mga maaaring gawin at yung mga nagawa nila sa bansang Pilipinas, yun yung nagpupush sa puso ko na para mahalin at suportahan sila kahit na buhay ko pa ang magiging kapalit niyan. Kagaya na lang ng ginagawa namin kay Pastor, 'di ba? Alam nyo naman na si Pastor Apollo Kibuloy ay isa rin kami. Kaming mga banateros, hindi namin dinidinayan, hindi namin tinatanggi na naging haters nila kami, naging haters niya kami. No? Pero pinagsisihan namin yun, maling-mali yung akala namin noon kay Pastor. At ngayon talagang kung ano yung pagmamahal namin sa mga Duterte, ganun na ganun din ang pagmamahal namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil nakikitaan namin si Pastor na kung ano yung pagmamahal ng mga Duterte sa bansang Pilipinas, ganun at ganun. At so sa totoo nga lang mas parang mas triple pa 'di ba? At alam naman din natin na minsan ay may etong mga Duterte ay nangihingi rin ng advice kay Pastor Apollo Kibuloy. At tingnan nyo, bakit mahal namin si Pastor? Kasi nga, nakikita namin sa kanya 'di ba? Yung pagmamahal niya sa bayan, alam nyo hanggang ngayon na nakakulong yung tao na yan kahit na sobrang hirap, napakalayo sa nakagisnan niya na klima, nakagisnan niya na araw-araw na pamumuhay sa Davao, sa Kingdom, sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain. Ibang-iba yung kalagayan niya ngayon sa kulungan. Sobrang hirap, sobrang baho. Kadalasan pa nakakakuha siya ng mga sakit na syempre, ikaw ba naman, dikit-dikit kayo dyan sa kulungan. So sobra talagang hirap ng dinadanas ni Pastor ngayon. Pero huwag ka, doon ka bibilib sa kanya. Hanggang ngayon may pinapaaral, hanggang ngayon may mga tinutulungan, hanggang ngayon talagang solid pa rin ang pagtulong ni Pastor Apollo. Yung mga nakita nyo nung senatorial election na mga ipiniplay, ipinagmamalaki namin ng buong Banateros na sa pagtulong ni Pastor, hanggang ngayon ginagawa niya yan. So ganun yung pinupunto namin dito. Hindi man apelidong Duterte yung tao na yan, basta nakikitaan namin ng pagmamahal sa bayan yan, bakit hindi namin suportahan, di ba? Ganun yun. Yung iba kasi dyan sinasabi, ginagawa niyong santo ang mga Duterte. Ulul. Mas okay na yung kaysa gawin namin santo yung mga adik kagaya ni Marcos. Hindi ako may sabi niyan, ha? Yung kapatid niya, si Jaime Marcos, adik daw si Bongbong Marcos. Inano ko lang. Inulit ko lang. So yun ang mga banateros, no? At ito na nga, pag-usapan na nga po natin itong hudas or humuhudas sa mga Duterte. At tinuhudas na rin si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo mga banateros, talagang ako, aantayin ko talaga na mismong mga Duterte na mismo ang magpangalan at mag-reveal sa hudas na to. Marami na kaming nalalaman din dito, marami na kaming nababalitaan mapatungkol sa mga pinaggagawa niya, mapatungkol sa mga paninira niya at mga impormasyon na hindi dapat malaman. Siya daw ang naghahatid ng mga balita na yan sa mga anti-Duterte. Hindi ko alam kung anong motibo niya, baka nga dahil may ambisyon siya siguro din. Siguro ay may ambisyon din siya sa mataas na posisyon, or baka dahil lang din sa pera, hindi natin tukoy, pero grabe tong tao na to. Hindi ko rin talaga maisip na kaya niyang gawin sa mga Duterte to. Pero siguro antayin na lang natin na ang mga Duterte na mismo ang mag-reveal mapatungkol sa hudas na to. At ngayon nga, siya nga rin daw ang humuhudas kay Senator Bato de la Rosa. At siguro baka sinasabi sa mga anti-Duterte kung nasan etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya mga banateros, huwag tayo basta-bastang huwag rin tayo basta-bastang maniniwala na
Maka Duterte, alam mo yun, marami talaga na ginagamit lang ang mga Duterte. Marami talaga. May kilala pa nga akong vlogger na ginagamit ng mga Duterte pero siya talaga ay pakawala ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Pero tsaka na natin i-rebuilding yan. At siguro baka napapansin-pansin nyo na rin yan, ha? So yung nga mga banateros, no, intindi talaga, no? Kaya nakakagigil, na nakakaiyak na, alam mo yun, na kahit ano palang gawin mong tama, kahit ano palang gawin mong kabutihan sa isang tao, ay kadalasan pagdating sa pera or sa mga kapangyarihan ay kayang-kaya ka rin nila talagang hudasin at ilaglag. May mga nababalitaan nga ako na binibenta nga daw mga Duterte, yung mga info, yung mga, alam mo yun, kung nasan daw ang mga Duterte, sinasabi. Kadalasan, hindi na lang din nila siguro pinapaalam dito. At alam ko naman din, ako naniniwala ako na alam na ng kampo ng mga Duterte kung sino to. Alam naman natin yung utak ng mga yan eh. No, alam natin yung utak ng mga yan at talagang alam mo yun, hindi tanga ang mga Duterte para hindi nila agad malaman kung sino yung tao na pwedeng maghudas sa kanila. Alam ko na alam at alam na rin nila kung ano yung pinagagawa ng tao na yan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, sino kaya itong hudas or humuhudas, isang traidor sa kampo ng mga Duterte? So comment nyo na lang po dyan sa baba ang inyong opinion at ating babasahin yan. At syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Papindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat at mega love shoutout. Wait lang, may shoutout lang tayo dito mga banateros, no? Dahil palagi daw silang nanonood sa Saudi Arabia ng ating video at kanina lang doon sa nakasalubong ko, kasi galing kaming court, nakasalubong ko, naka-e-bike kami. So nakita niya ako, parang na-starstruck siya sa akin. Starstruck. So nakita, sabi tuloy ako, sinungaling kasi ako eh. So nakita niya ako, sabi niya, uy, di ba ikaw si Banatero? So nasa e-bike din siya at mukhang may lagnat pa nga yung anak niya. Na-shock lang siya na hindi niya siguro akalain na kahit na ano po ay napakasimple lang po ng aking buhay. At eto nga si Dit Balimbingan. Yan, mega love shoutout sa iyo, Ma'am Bit. Yan, at si Sharon Felda Corsiga. At syempre sila at iba pang mga OFW na na patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, especially to Banat Bay, at syempre sa pamilyang Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, at sa lahat ng mga mahal nating senior citizen at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, sa SMNI at sa pamilyang Duterte. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye.